Once again, good morning. Why was Jesus so popular with the common people during his time? Ngano ka nga inila man kayo sa Ginoong Kristo ngadto sa mga ordinaryo nga mga tao sa iyang panahon. Why? Because he is known because sometimes he doesn't follow the law, okay, or the norms, or particularly the religious norms of the Pharisees for the greater good of the people, because sometimes he does not follow the law literally para sa kaayuhan sa kadaghanan. Okay? Example in our gospel this morning, makita nimo nga ang iyang mga disipulo were picking grains on a Sabbath. Okay? If you remember, okay, on the previous homilies, okay, nga during their time, if it is Sabbath day, kung panahon gani sa adlaw igpapahulay, mismo ang pagtrabaho, magamay o dako, bawal gyud. So imagine, ang mga disipulo, okay, sa dihan kamulo silang baklay, okay, na nanguha sila, okay, nagkaon sila ha, nanguha itong kalabay sila og kanang kahumayan. Ilang gi kuha ang ulo sa humay, unya ilang gi kaon. Imagine, ing anak lang kagamay, unya dili man gani ka panington anak, pero bawal. Okay? But, Jesus, okay, demonstrated something great, okay? Something great that it was greater than their law during that time, okay? And he even dared to disobey, okay, this law for the good of his disciples, okay? Laws or religious norms are good for the reason that it teaches us obedience and discipline. Maayo ang balaod ug ang mga balaod ug ang mga pagtulunan sa simbahan. Ato nang tarungon pagsabot, ha? Wala ko ningon nga dili maayo ang balaod. Okay? Maayo ang balaod tungod kay nagtudlo ni nato nga mahimo tang mga masinugtanon og mga disiplinado nga mga tao. Okay? Kay dili pod maayo nga walay balaod. Hunahunaa or imagine ang usa ka nasod walay balaod. Di nagkagubot ang tanan. Okay? Nagkagubot ang tanan. Nga naman, kung walay balaod ang usa ka nasod, pwede ra ta muhimo sa bisan unsa natong gusto. Nga naman, kay wala may balaod. Free for all, kumbaga. Kung diri po sa simbahan, kung wala tay mga pagtulunan nga gisunod, okay? Magkagubot gihapon ta. Okay? Kung wala tay disiplina nga pagabuhaton, magkagubot gihapon ta. Okay? But here's the thing. There are times that we need not to follow, okay, that particular law or religious norm so that it could serve a higher and noble purpose. Okay? In our gospel this morning, the noble or higher purpose why Jesus did not follow the Sabbath was to feed the hungry stomachs of his disciples. Okay? But naay mga panahon nga usahay at nga dili tuyo na to nga dili mo sunod sa atong naandan nga balaod. Nganuman kay aduna pay mas importante. Okay? Nga katuyuan. Para sa atong ebanghelyo karon. Okay? Gibadlong sa mga Pariseo ang mga tinun-an ni Jesus. Pero unsay giingon ni Jesus? Nga ang balaod, okay, gihimo para sa Sabbath. Okay?
Or Sabbath was made for man. Okay? And not man for the Sabbath. So, ato ning tema kay because this is very sensitive. Makaingon niya mo nga gahig ulo nga atong Ginoong Hesukristo nga pwede ra day nga dili mo sunod sa balaod kasi gani wala gani sunod. No. Okay? Gi-emphasize ni Ginoong Hesukristo that humans are more important than laws. Gi-emphasize, giklaro ni Ginoong Hesukristo, gitagaan ng dako nga pagtagad ug importansya sa atong ebanghelyo nga mas importante pa ang tao kaysa sa balaod. Okay? We can amend a law or extinguish the life of a law, but would we be willing to extinguish the life of a human just to serve the law? Okay? Ang balaod, pwede na to nga mausab, okay? Pwede na to walaon ang usa ka balaod, okay? Pero, ang pangutana, willing ba ta nga mawala ang usa ka kinabuhi sa usa ka tawo tungod lang sa balaod? Tagaan ta mo example. Okay? Very sensitive nga topic. Abortion. Okay? Kanang pagpakuha sa bata. Okay? Abortion. Dagan kay gadibate ani nga kinahanglan daw i-legalize ang abortion sa Pilipinas. Kay para kuno na aron na kuno'y katungod or option na ipagpili labi na katong mga babae nga dili pa andam nga magbaton og mga anak or dili tinuyuan nga sila magkaanak og labi na kuno sa mga babae nga biktima sa rape, sa incest kay wala man na nila gigusto. So aron kuno nga nasa na pagpili nga dili nila dad-on ang bata, okay? Mo na nga gusto sa mga magbabalaod, na uban mga magbabalaod nga gusto nila nga illegalize ang abortion. Okay? Pero, mo ni ang pangutana. Okay? Sige, butang na to. Ibutang na to nga biktima ka sa rape, sa incest. Okay? Willing ba ka nga walaon nimo ang usa ka kinabuhi, okay? Tungod lang sa usa ka balaod, okay? Nakita nimo nga legal lang abortion. Sige, na kay pagpili. Ibutang lang nato nga legal lang abortion. Karon na kay pagpili. Willing ba ka nga patyo nimo ang usa ka bata? Are you willing to kill the life of a child? Just because of your traumatic experience? Tinuod, walay nagusto nga mahitabo na sa imuha. Nobody wants that for you. Nobody wants to be raped or himong biktima sa incest. But pamalandong ini. Would you be willing to kill a child? Aron lang nga ma-serve nimo ang imong kaugalingon. Aron lang nga matughan ka. Aron mayon ka nga alang-alang para di manin ako anak wala na ko nagigusto. Okay? Mao nay atong ebanghelyo karon. Manibot pasabot. Usahay, we are so legalistic kaayo. Okay? We are seeing the law eye to eye. Okay? But we forget that sometimes there are more greater things at stake rather than just the law. Okay? In a deeper sense, Jesus is teaching us that the important need of a person is far more important than any law. Okay? Gipakita ni Kristo nga mas importante kaayo ang panginahanglanon sa usa ka tawo kaysa sa bisan unsang balaod. Okay? But importante gyapon ang balaod. Okay? Pero kung panahon nga gikinahanglan na gid kayo or mas labaw pa ang gikinahanglan. Okay?
usahay ipasulabi pa nato ang balaod. Okay? For example, tagaan ta mo senaryo sa simbahan. Okay? Sacrament of baptism, sakramento sa bautismo. Ang uban nato mga kaigsuunan nga simbahan, okay? Pag wala pa nakasal ang ginikanan, unya ang ilang anak kay ikaduha na, ikatulo, kaupat, kalima, dili na sila mobunyag. Okay? Maayo man na. Okay? Maayo na siya kay ngano man. Tungod kay naay katuyuan nga nganong ingana ang ilang balaod. Kay aron nga ang ginikanan mismo makaamgo nga sila una mag-partake sa sakramento una sa kaminyoon. Okay? Aron mataga ang importansya og bili ang kaminyoon og ang pagbaton og mga anak. That's important. Pero kung tan-awon nimo, daghan kaayo karon mga bata nga walay bunyag. Unya kung ingana lang permi atong hunahuna, kung balaod permi atong sundon, hangtod nagdako na lang ang bata, way bunyag. Okay? Ang pangutana karon, unsa may atong ipasulabi? Ang gikinahanglan sa bata nga bautismo, ang sakramento, or ang balaod sa simbahan nga di gid ka mo bunyag, di gid mo bunyag. Hangtod nga di makasal ang ginikanan. Okay? Mo na nga ako personally nalipay ko in our church nga ingana ang kasing-kasing sa atong obispo nga nagsulti siya nga ang importante nga ato silang gipaambit sa maong sakramento. Ang Ginoo nay bahala mga mamuhat sa kinabuhi ana. Okay? Even ang katong mga tao nga nag-live-in, mga gikasal sa civil, okay? Gi-welcome sa atong obispo nga kita diri sa simbahan muhatag ta og blessing sa ilaha. Okay? Sa mga live-in, dili but pasabot nga tagaan mo blessing nga tugutan mo nga mag-live-in, dili. Magpakasal gid mo. Okay? Magpakasal mo diri. Pero wala mo gi-condemn sa simbahan. Okay? Bisan og ingana ang inyong gibuhat. Okay? Kay ang kanang pag-live-in o kanang gikasal sa civil, mao-mao ra man na, wala man na kalainan. Okay? Sa mata sa balaod sa panggobyerno, kanang civil wedding, legal ka sa mata sa balaod sa gobyerno. Pero sa mata sa Ginoo o sa balaod sa Ginoo, dili ka legal. Ano man, kay ang kasal sa simbahan gina. Okay? So mo na karon, kinahanglan nga atong masabtan nga dili sa tanang panahon legalistic ta. Okay? For example, natay panghatag nga mga goods para sa atong mga kaigsuunan diri sa simbahan nga naglisod kaayo. Unya miingon ta nga para lang ni sa mga tao nga para lang ni sa mga tao nga kanunay nga nagsimba diri. Daw bi og naay naglinya nga karon lang nagpakita. Wa ka kailasukad, karon na pa nimo nakitaan. Tan-aw nimo nga luoy gid kaayo. Ang pangutana, tagaan ba nimo o dili? Kumayon ka nga dili nimo tagaan tungod kay wala siya nihaom sa imong balaod, imong gipatuman nga ang hatagan ra katorang kanunay nga nagsimba diri. Then imong nalaktawan ang dako nga panginahanglanon niya. Pero si Kristo, imagine, gigutom na kayo mga tinun-an. Okay? Gigutom, nakita niya nga gigutom na sila. Kaya grabe ko nilang binaklay. Unya, gibadlong sila. Okay? Unsa may gipailabaw ni Kristo? Ang iyang gugma, nga na sa iyang mga tinun-an, o ang balaod? Okay? Ang gugma. Sama sa kang David. Nga sa diyang panahon nga, si David o iyang mga sundalo, gigutom ang iyang mga sundalo. Unsay gibuhat ni David, niadto siya sa templo, o gipangayo niya gikan kang Abiatar, katong ang pare niya adto nga templo, gipangayo niya ang consecrated bread. 12 na kabuk pan nga gikonsagrahan. Kada semana ilisan na siya. O katong mga pan, okay, katong mga daan nga pan, okay, tungod kay gikonsagrahan nato siya,
ang pare ray pwede mo kaon ato. Pero unsa gibuhat ni David, iyang gipangayo sa pare. Si David mismo nasayod siya nga dili to angayan buhaton. Pero unsa po'y nakanindot ni Abiatar, nakita ni Abiatar nga mas gikinahanglan ni David ug sa iya mga tao. Okay? Usahay maunang dili ta makapakita sa atong gugma ug kaluoy ngadto sa atong isig ka tawo kay nganuman kay atong gilaktawan pagtan-aw ang ilang gikinahanglan. Kagabi sultihan mo nako na nag-inform nako nga na ay nayawaan didto sa emergency room, gawa sa emergency room sa sanitarium. So, tingin ko nga, sige, lilion ako. So, nilili ko. Giuban ako sa budget. Uban may gabi Hapon-hapon pa to. So, gilili na mo, tuod. Pag abot ginako sa sanitarium, nagkagubot ng mga tao. Kay, naagi nayawaan. Bata nga lalaki. Hiktan na sa stretcher. Kay, perting lihok ka naman kayo. So, pag abot na mo dito, kisi-kisi ng bata, unya naay ka ng chaplain sa hospital nga nag-minister sa bang bata. Narami ni budget sa atbang. Kumbaga, ang hospital sa atbang, narapon mi sa atbang, sa may tennis court dapit. Gatindog, katanaw rami. Hingko nga, Jake, dili ta mo dool diya, kay dili na ato teritoryo. Ug ikaduha, kanang batao, kanayang mama, kung Katoliko na, ato ginang ikwan, ato nang tambagan nga, moadto sila sa Roman Catholic nga pare, kay na may exorcist nga Roman Catholic diri sa Hingoog. So, tan-aw lami, ko mag-ampo lang ta. Tabang lang tag-ampo. So, ampo rami sa atbang. So, katong kuan na, medyo intense na gamay. So, medyo pagkakalma-kalma na sa sitwasyon, na mga tao medyo hinahinay nagkuan uli kay libutan man to nila. So aya din ko ni dool ko sa maong mama kay ang mama ra may naa. So nangutan ako, "Ma'am, Katoliko ka?" Ingon siya nga, "Oo, sir." Ko nga kanang adto sa Roman Catholic nga simbahan. Okay? Unya pangitaa kini nga pare kay usa ni siya ka exorcist, makatabang ni siya sa imo. Okay? So, moto, niadto sila. Okay? Pero deep in my heart, gusto gid ko nga mo tabang sa iya. Pero akong nasayran nga during that time, ang pinaka-the best nga akong tabang nga mahatag sa ilaha is, nga naman, unsa man, nga i-refer nako sila sa insakto ug angay nilang adtuan. So, moto nga gisultian ako nga, adto mo sa pare, sa Roman Catholic, kay mo ni siya makatabang sa inyo. Okay? So, nga na ba, kung nagpabilin lang ko dito sa atbang, unya, kabalo ko sa angay na kong buhaton, kabalo ko kung kinsay angay nilang duulon, unya wala gihapon ako gisulti sa ila, okay? Sama gihapon ko sa parisiyo, nga, dito, kana bang, sabi ba ka ng, dili bitaw na ato, dito mangilabutan na, bahala sila dili, mga buang mo diya, dili, okay? Pero, mo ni kulang na to, sahay, kita sa simbahan, usay mo ni kulang na to, at dili bitaw na kanang kanang renta sa simbahan, di naman ako na problema man na sa simbahan. Sila rin magbago na. Usahay, legalistic kay ta. Tungod ba kay kuan? Tungod ba kay wala kay labot, igo lang ka nagsimba, but pasabot dili na ka manghilabot? Usahay, kanang natay mga event na sa simbahan, dili ko mo kuan. Di ko mo sugot ka, di ko mo kaon sa kong giamot, nag-amot rabak ko. Ngano man day og kuan? Ngano man day og di ka makakaon sa imong giamot. Ang importante nga nangakaon ang uban, ang imong mga kauban sa simbahan. Imong mga isig ka tao. Usay mangwinta man ta. Ing anak ta ka legalistic usay. Mo nang parisiyo pud ta usahay.
No? That is why ang bottom line nining tanan, ang katuyuan sa balaod mao ang gugma. Okay? Gimugna ang balaod tungod sa gugma. Law is created out of love. Okay? Muna nga ato gipirmi iampo labi na ang ato mga magbabalaod diri sa atong nasod. Sila ang gahimo sa atong mga balaod. Sila gapanday sa atong mga balaod. Ato silang iampo nga sa dihang naa sila'y balaod nga gusto i-implementar or himuon. Hinaot nga ilaning gihimo, okay? Tungod kay nahigugma sila sa mga katawhan sa Pilipinas. Kung naatay mga balaod nga ipanday diri sa simbahan, hinaot nga atong iampo ang atong mga lideres nga himuon ni nila tungod kay nahigugma sila sa mga katawhan niini nga simbahan. Kamong mga naa sa ministries, mga ministry leaders, kung naamoy mga balaod nga inyong ipanday para sa inyong tagsa-tagsa ka mga ministries, hinaot nga inyo nang gibuhat tungod kay mas nahigugma mo sa inyong mga kauban nga ministers. Manay kuwang nato, alimta nato. That is why follow the law, okay? But above all, follow the law of God, which is love. Please stand.